What's up guys? Welcome to IETB iOS News and Update. So ganyan guys, inilabas ni Apple itong iOS 17.3 Beta 3. So ayan yung file size niya kapag galing ka sa Beta 2. So meron siyang 502.8 MB. So punta tayo ngayon guys sa settings para tingnan natin yung build number nitong iOS 17.3 Beta 2. So ang build number niya is 21D 5044A. So since A na yan guys, ibig sabihin yan, malapit na pong i-release yung release candidate or RC version ng 17.3. So possible yan guys, next week i-release yung RC ng 17.3. So dito guys, meron akong napansin sa Beta 3. Ang napansin ko guys is mainit yung likod. Hindi ko alam kung meron ba siyang bug or kung ano man yung nangyayari sa device ko ngayon or kung ina-adapt ba niya yung bagong system. Hindi ko pa masabi guys pero iba talaga ngayon kasi medyo ramdam mo talaga na mainit yung device. So dito guys sa 17.3 Beta 3, wala siyang pinagbago compared sa mga naunang iOS Beta. Anyway guys, kaya inilabas agad ni Apple itong 17.3 Beta 3 dahil nagkaroon ng problema noong 17.3 Beta 2. So ang nangyari nga nun guys ay nagkaroon ng mga breaking issue sa iPhone ng iba't ibang device. Meron sa device na iPhone 12, iPhone 13 hanggang sa bagong iPhone na iPhone 15 series. So ang nangyari nga guys, after i-release ni Apple yung 17.3 Beta 2 noong nakaraang linggo, ang nangyari nun after 3 hours or 4 hours dahil nga tad sila ng report na maraming na-break na iPhone, ay tinanggal nila sa public yung release ng beta. Kaya naglabas na sila agad ng panibagong beta which is yung Beta 3. So para sa mga hindi nakapanood nung video ko sa Beta 2, eto guys, uulitin ko lang ulit na ang bago dito sa 17.3 ay yung stolen device protection na makikita natin dito sa Face ID and passcode. So ito yung stolen device protection feature. Ayan guys. So ang tendency nito guys is kung meron pong nakakaalam ng passcode ng device nyo, ay hindi na nila pwedeng palitan basta-basta yung passcode ng device nyo. Kasi guys, di ba ganito nga, kapag alam nila yung passcode nyo, kapag nagpunta sila dito sa Face ID and passcode, pwede na nilang palitan yung passcode mo or yung Face ID mo, pwede nilang i-reset kasi i-enter lang nila ulit yung passcode mo. So kapag naka-on ng stolen device protection, ang mangyayari niyan kapag gusto nyong i-reset yung Face ID, ayan, magre-require siya ng Face ID. Kapag gusto nyong i-turn off yung passcode, magre-require ulit siya ng Face ID. So hindi niya na pwedeng palitan yung passcode ng device ngayon. So ito yung isa sa dagdag na extra feature dito sa 17.3. So speaking of performance guys, ayan, medyo mabilis naman itong 17.3 Beta 3. Ayan, wala akong nakikitang lag. Ayan, napaka-okay niya. Ayan, nakikita niyo naman na sobrang bilis nitong Beta 3. Ayan, so yung keyboard issue, ayan, wala na ring delay sa keyboard. Ayan, so yung sa Wi-Fi issues and then sa connection issue and then sa notification issue, ayan, isa yan sa mga i-review natin sa follow-up review. Sa ngayon kasi guys, i-observe ko pa dahil kaka-install lang nitong ating Beta 3. So ngayon guys, magra-run ako ng Geekbench 6. Ayan. So tingnan natin yung CPU benchmark natin and then CPU history. So kaya December 7, ayan. So 17.2. Hindi kasi ako nakapag-run ng Geekbench noong 17.3 Beta 1 hanggang Beta 2. So ngayong 17.3 Beta 3, magra-run tayo ng Geekbench ngayon para ma-compare natin sa 17.2. So ayun guys, tapos na yung CPU benchmark natin dito sa 17.3 Beta 3. So ang single core score natin is 2,220 and then yung multi-core score is 5,262. So ayun, makikita natin yung Beta 3. So ngayon guys, i-compare natin siya sa 17.2. So ayan guys, makikita nyo na sa 17.2, meron tayong single core score na 2157. Ayan, so makikita natin dito sa 17.3 Beta 3 na mas maganda yung performance niya. Actually, itong mga to guys, ayan, itong mga to ay yung mga naunang iOS 17 version. So makikita natin dito guys na malaki talaga
yung in-improve na performance ng 17.3. Ayan. So, ngayon naman guys, next natin yung GPU benchmark naman. So, ayan guys, natapos itong ating GPU benchmark result. So, meron tayong 16,435. So, i-compare natin siya ulit sa mga naunang iOS 17 version. So, makikita natin dito yung GPU benchmark niya guys ay mas mababa siya compared sa 17.2. Ayan. So, konti lang naman ang binaba niya. Pero guys, pagdating naman sa CPU benchmark, makikita natin na mas malaki po yung itinaas ng 17.3. So, yun guys, abangan nyo yung follow-up review ko dito sa 17.3 Beta 3 para makita natin kung nag-improve ba yung battery life at kung naayos ba yung ibang issues dito sa iOS 17. So guys, thanks for watching. See you on my next video.